Magandang araw mga kabakyard. It's me again, Feds Ignacio. At ngayong araw, gusto ko sanang i-share sa inyo kung paano nga ba yung diskarte ko para maiwasan yung mga langaw at saka yung mabahong ipot ng manok. Paano nga ba natin mape-prevent yung pandami ng langaw in long way term? O yung tuloy-tuloy na solusyon upang maiwasan na nga natin ang pagdami ng langaw at ang mabahong ipot ng ating mga manok. Umpisahan po muna natin sa langaw. Ang langaw po ay meron siyang 2 to 3 weeks life cycle. Magmula sa itlog, magiging larva, magiging pupa, at bago maging langaw. Yung itlog po na yan, within 3 to 5 hours, mapipisa na yan. At pagkatapos yung mapisa, within 1 week to 10 days, mananatili yung uod o yung larva. Yung larva po na yan, mentras basa o mas nabubulok yung dumi ng ipot ng manok, mas mabilis po yung paglaki nila at mas mabilis yung proseso para maging magot sila. Yung magot naman, yun yung matitigas yung shell na kulay brown na mapapansin niyo sa pinakailalim ng ipot ng ating mga manok. Nandun sila, naghihintay lang sila na mapisa within 1 week to 10 days. Ngayon, paano nga ba natin mape-prevent yung pagdami ng langaw? Simple lang naman po yun eh. Mapanatili natin tuyo yung dumi ng ating ipot ng manok. Ito pong diskarte na to ay natutunan ko nung nag-aalaga pa po ako ng 45 days. 3 years po akong nag-aalaga ng 45 days. At doon nga po natutunan ko tong diskarte na to. Ipapakita ko po sa inyo kung paano yun. Dito po sa YouTube, marami rin tayong makikita mga video kung paano nga ba nila dinidiskartehan yung langaw at mabahong ipot ng manok. Pero sa nakikita po natin, puro temporary lang po yung nagiging diskarte nila o yung paraan nila. Halimbawa na po dyan ay yung paglalagay ng ipa. Opo, totoo po na maiwasan natin yung pagdami ng langaw, yung mabahong amoy, dahil naglalagay tayo ng ipa. Pero dahil nga po nilalagay natin ng ipa yung ipot ng ating manok o yung rice hull, hindi na po natin mapapakinabangan ngayon yung ipot. Kasi hindi na po siya mabibili ng mga farmer na gustong kumuha ng ipot ng ating manok. Ayaw po kasi nila na may halo ng ipa o rice hull. Ang gusto ko nila is yung purong ipot ng manok, puro na matigas o tuyo. Ang disadvantage naman po sa paglalagay ng ipa ay kapag dumarating na po yung tag-ulan. Dahil nga po ang ipa ay good absorber ng moist o ng pagbabasa. Pagdating po ng tag-ulan, naiipon na po yung moisture sa ilalim ng ipa. Yun naman po yung nagiging sanhi ng mas mabilis pang pagkabulok ngayon ng ipa at saka ng ipot, yung pinagsamang ipot at saka yung ipa. Mas mabubulok naman po siya. Pag nabulok po yun, tumataas naman po yung ammonia. Pag sumingaw po yung ammonia, mas maamoy na po yun ng manok natin. Magkakasakit naman po sila. Yung iba naman po, naglalagay sila ng fly traps. At yung fly traps talagang temporary lang po na solusyon yun. Kasi nang nahuhuli lang po nila is yung napipisa na ng langaw or yung buong langaw na. Pero yung mga itlog na pinagsisimula ng langaw, hindi na nila na-prevent. Meron din dito na nag-i-spray ng mga pesticides. Ang disadvantage naman doon, siyempre alam naman natin, risky yun sa kalusugan, hindi lang ng mga alaga natin, kundi pati sa atin, risky yun kasi chemical yun. Yun yung mga dapat nating iwasan. At isa pa po dyan yung paglalagay ng mga dahon ng dayap or kalamansi. Nasabi nila para daw makataboy ng langaw. Pero hindi rin naman po talaga siyang nakakataboy. Iniiwasan lang po ng langaw yung mismong dahon na nilalagyan natin. Pero yung part na walang dahon, dun pa rin dadapo yung langaw. Yung iba naman po ay naglilinis araw-araw. Wina-wash out po nila yung dumi ng kanilang manok at nagdediretso naman po sa drain kung saan nila tinatapon. Pero ang nangyayari nga po, dahil araw-araw sila naglilinis, araw-araw na rin po nababasa yung paligid ng kanilang manukan. Nawawala yung amoy pero yung langaw nandun naman. Mas dumadami pa po yung langaw dahil mas nababasa yung dumi. Ito po, papakita ko po sa inyo, hindi po talaga tayo nilalangaw. At yung dumi po ng ating manok, talagang tuyo. Yan po. Walang amoy, tuyo. At hindi na ho natin kailangan maglinis ng araw-araw o linggo-linggo. Pwede na ho ito linisin kung may bibili na ho ng dumi. Kasi po tuyo naman siya.
Paano nga ba natin ginagawa yun? Una po dyan ay yung pagkain po ng ating mga manok. Pwede po natin gawin dyan, ako po, ginagawa ko po. Naghahalo po ako ng Integra One sa ating pagkain, sa ating layer feeds. Hindi po ito brand advertising. Ito po ay talagang subok ko na. Kasi po, ang Integra One, meron po yung probiotic na siya nakakatulong sa ating mga manok upang ma-digest nila ng maayos yung pagtuka nila at yung ipot nila ay mapanatili natin na buo at hindi yung malagkit na maitim na mabaho. Buo na mamasa-masa pero talagang walang amoy. At para patunayan po sa inyo na effective talaga yon, naghahanap po tayo ng ipot ng manok. Ito po, may ipot po ng manok dito. Ayan. Kasabit pa. Pasintabi ho muna sa mga nanonood. Ito po yung ipot ng ating manok. Ayan, nakasabit pa. Oh. Kunin ko muna. Pasensya na po. Ito po yung ipot ng ating manok. Bagong ipot po ito. Basa-masa siya pero hindi siya yung malagkit na malapot or yung maitim na mabaho. Mabasa-basa po siya pero wala na ho siyang amoy. Ayan. Yan po yung mga dumi ng ating manok. Kaya masasabi ko po na effective talaga yung pagbibigay ng Integra One. Kasi po makikita naman po natin sa kanilang ipot na talagang maganda. Yan. Sa paghahalo po ng Integra One, ang ginagawa ko po is 1:10. 1 kilo ng Integra One, 10 kilo ng feeds, laying feeds. Tinahalo ko po siya. So kung bibili ko kayo ng isang sako ng laying feeds, bibili na rin po kayo ng 5 kilo ng Integra One. Na ihahalo naman po ninyo upang sa gayon mapanatili nating matigas yung ipot ng ating mga manok. Yun po yung number 1 tips. At pangalawa po, importante po natin na gawin dito is yung masigurado natin na naka-elevate yung ating ipot ng manok. Kung mapapansin po ninyo sa mga malalaking poultry, matataas na po yung kulungan nila. Pero yung ipot po ng manok nila, nandun pa rin po siya sa ilalim bumabagsak. Sumasahid siya sa lupa or sa simento, yung iba pinasisimento pa po yung poultry. Kaya po nila tinataas ng ganong kataas yung poultry nila para maiwasan naman po yung amoy o yung ammonia para hindi ho magkasakit yung ating mga manok. Ang disadvantage naman po nun, kapag po umuulan. Kapag dating po ng tag-ulan, dyan na po dumadami yung langaw. Kaya kung mapapansin nyo nga po, may mga video rito sa YouTube na dinidiscuss din po nila kung paano nga ba mapaprevent yung langaw o yung pagbaba ng itlog tuwing tag-ulan. Kasi po sa tag-ulan po nagpo-prone yung sakit ng manok. Doon po sila nagkakaroon ng mas stress days. Kaya mas maganda po na maiwasan natin yung pagbaba ng ipot ng manok sa lupa or sa simento. Maglagay po tayo ng kahit usapin, kahit lona, pero mas maganda po kung naka-elevate na talaga pagagawa natin siya ng sahig na naka-elevate. Papakita ko po sa inyo kung ano yung ibig sabihin na naka-elevate. Ito po yung dumi ng ating manok. Bababa po muna tayo sa kulungan para makita nyo po yung buong kulungan natin. Yan. Ito po yung ating kulungan. Hindi pa ho tapos yung hagdan. Kulang pa po tayo ng pyesa pero gumagana na siya ng ayos. Yan po yung ating kulungan. May sahig po siya. May silong. Yan. Bakit nga ba may silong yung kulungan? Nung nag-aalaga pa po ako ng 45 days, nandito rin po nakapwesto yung kulong ako. Ganito rin po siya kataas. Pero gawa siya sa kahoy. Gawa po siya sa kahoy. Kasi nga po, dito sa amin, sa lugar namin, bahain po. At pag nag-high tide, maabot po dito yung tubig. Yan. Nagkakatubig po yan. Ayun po yung sapa. Sapa na po yan. Yan, tubig. Tulad po niyan, pa-high tide na. May tubig na doon sa may bandaro, no? Umaabot po rito yung tubig kaya hindi po ako makapagpabagsak ng dumi. Kasi ayoko rin naman na bumaho, marereklamo tayo ng mga kapitbahay natin. Tulad yan, sa kabila may bahay na ho. Napapalibutan po tayo ng kapitbahay. Ang iniwasan po natin is yung ireklamo tayo sa mabahong amoy at saka doon sa langaw. Yan. Ito po sa ilalim po ng ating kulungan. Ang ginamit ko po rito is deform bar na medya. Tapos ito pong frame natin is 2x2 na 1.5 makapal para sigurado na tatagal. At steel matting na dos yung butas, 1/4 by 6 by 20. Yun yung ginamit natin dito para sigurado natin na matibay yung ating kulungan.
At dito kung mapapansin nyo nga po, yung drain po ng tubig ko, hindi rin po talaga didikit dun sa mga dumi ng ipot ng manok. Kasi ito po, naglagay po ako ng hose. Ito po yung drain ng mga tubig. Para sigurado po natatago sila. At nandito po yung mga manok sa taas. Ayan, nandyan na po sila. At dahil nga po ang sapin natin ay lona, mas napapatuyo po nito agad yung ipot ng manok. Ayan, mapapansin niyo, ito, open siya. At ito po yung lona po rito. Hindi po siya nakalock. Gumagalaw po siya para pag humangin po, pumapasok pa yung hangin sa loob. Nakakatulong para mas mabilis yung pagtuyo. Isa pa pong paraan dyan ay yung paghahalo ng ipot. Kailangan po natin binabaliktad yung ipot para mawala naman po yung moist sa ilalim. Ganito po yan. Pakikita ko sa inyo. Akit ulit tayo. Ayan. Right. Ayan, ito tayo sa taas ulit. Ito pala yung ating tubig, yung drain natin. Nilagyan natin siya ng hose para pagka naglilinis tayo ng painuman, nag-drain tayo, hindi siya mababasa. Ito po ang ginagamit kong panghalo, kahoy. Panundot lang naman po ito ng manok. Ganito po ang ginagawa ko dyan. Ayan. Sinusundot ko lang po ito para yung moist sa ilalim ng ating mga ipot ng manok ay matuyo agad. The same time, hindi na ho mapipisa yung mga langaw. Yan. Alam niyo ba na pag hindi natin ginagawa ito, hindi rin ho natin mapipigilan yung langaw. Kasi po yung mga langaw, mga unwanted visitors po yan dito sa ating poultry. Hindi naman po talaga sa atin ang gagaling ang mga langaw. Nanggagaling po yan sa paligid natin, sa mga kanal, sa mga nabubulok na bagay, sa basura ng kapitbahay o sa basura natin. Na-attract po sila dito sa ating kulungan, sa ating mga farm. Kasi po, dito po sila makapagpaparami. Ngayon, mapipigilan naman po natin yung pagdami nila. Kasi mapisa man po yung itlog nila rito, maging uod man yun, hindi na po siya magiging langaw. Dahil hindi nga po sila nakakakain ng sapat. Pagdating ng stage ng magot, yung shell nila tumitigas na kasi yun, hindi na sila nakakalabas kasi wala na silang sapat na nutrients sa katawan nila. Namamatay na sila doon. Kaya kung mapapansin niyo, talaga effective to. Yung pagtatanggal ng dumi, magtatanggal na lang po tayo ng dumi, yun may mag-harvest. O halimbawa, tulad sa akin, summer, pwede po ako magbigay ng dumi doon sa kaibigan kong nagtatanim ng pakwan. Yearly po siya nagtatanim ng pakwan at yun po, yearly po niya kailangan yun. Tuwing summer nga po, nakapagbabagsak po ako ng dumi. At yung iba naman pong dumi, tulad na dito, nandito po ako ngayon sa Giginto. Sa may tabang, marami pong halaman nandito. Kumukuha po sila ng dumi ng ipot ng manok, basta tuyo. Ayaw po nila yung may amoy. Kasi dadayuhin naman po sila ng langaw kapag umaamoy yung tuyo, yung ipot na binibigay natin. Kaya ayaw nila nung gano'n. Kaya kung mapapansin ho ninyo ito, tatanggalin na lang po natin yung dumi pag may mag-harvest na. Dahil yung amoy na iiwasan na natin, hindi na rin magkakasakit yung mga manok natin. Iwasan natin yung sipon, halak dahil sa ammonia. Sa paghahalo po ng dumi, mas magandang gawin po natin ito mga 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Hindi naman siya nakakapagod kung tutusin. Kaysa naman doon sa araw-araw mo siyang linisin at basain, di ba? Or araw-araw mo siyang lagyan ng ipa. Ito kasi hahaluin lang natin ito. Ganyan. Para sigurado natin, tingnan niyo po, babalik na rin natin yung dumi. Ayan. Tuyo na yung ilalim. Tuyo na siya. Basa yung ibabaw. Ayan, basa pa yung ibabaw. Pero yung ilalim niya, tuyo na. Kasi nga, napapasingawan na natin siya ng hangin, kababaliktad. Ayan. Hindi naman ho natin ito madalas gagawin. Twice a week lang. Ako twice a week lang naman. Ito, tingnan nyo. Basa yung ibabaw. Ayan. Basa po yung ibabaw ng ating dumi. Ayan. Malambot. Pero yung ilalim ho niya, ayan, dry na ho siya. Tuyo na siya. Ito ho, may magot ho na isa. Oh. Yan po yung magot. Ayan. Kung mapapansin niyo sa video, ayan. Yan po yung magot. Nasa dulo na yan.
Pag tumigas na po sila, mas magiging dark pa po yung kulay nila. At pagka tumigas na po sila, hindi na ho makakalabas dyan yung langaw. Mamamatay na po sila kasi wala ho silang sapat na nutrients na nakakain. Ayan po, ito, magot pa to. Ayan. Yung nasa dulo ho ng kahoy na to, magot pa ho yan. Hindi na ho yan mapipisa. Nung nagpo 45 days pa po ako, 3 taon po ako nag-alaga ng 45 days. Naglilinis po ako ng dumi ng manok tuwing ikalawang harvest. Ibig sabihin, tumatagal po ng 3 buwan bago ako maglinis ng manok. Kasi iniipon ko rin ho eh. Hindi naman ho pwedeng hindi po wala naman tayong pagtatambakan kung walang kukuha rin. Siyempre, mga 3 months, aalok na natin yan sa farm. Meron na tayong marami sa ako ng ipot. Kukunin na nila. Kaya nung nag-alaga ako ng RTL, inadapt ko rito yung kung paano ko nga ba siya patutuin para wala tayong makuha reklamo. Ito, ang daming magot oh. Yan. Kita nyo ba? Ang dami nila gumagalaw-galaw po. Pero maiiwasan na po natin yung pagiging langaw nila kasi mamamatay na sila dyan. Isang bagay pa nga pala, yung paglalagay ng lona. Maganda po ito lalo na doon sa mga nasa farm po na malalaki na yung cage nila, yung mga nakaangat na ho. Yung ilalim po, kung palalagyan nyo na po siya ng elevation, ang gawin nyo po, lagyan nyo naman po siya ng lona, paikot dun sa dumi. Parang ngayon po, ito sa gilid ko. Ayan. Para po, hindi rin mabasa yung dumi kapag uulan. Mas maganda po yun, naka-elevate na siya, tapos paikot pa po ng lona yung bandang may ipot. Doon naman po sa mga backyard, kung mababa po yung kulungan ninyo, pwede naman po kayong maglagay ng lona dito sa tapat na to, sa banda na to. Ayan. Para wag lang kung sumayad yung dumi. Doon na po siya sa lona. Nahahanginan na po yung ilalim nun at pati yung ibabaw. Hahaluin nyo na lang po siya ng haluin. Ang ano lang po sa lona, pag nag-harvest kayo, pwede na rin siya, diretso palit na rin po kayo ng lona. Kung mababa yung cage ng mga kabakyard natin dyan, pwede na yung lona or sako. Palit-palitan nyo na lang din pag nag-harvest kayo. Yan lang. Ayan. Sana nakatulong tong video na to para sa ating mga kabakyard, hindi lang sa ating mga kabakyard, pati na rin sa mga malalaking farm. Kasi sila, pwede na agad nilang i-elevate yung dumi ng ipot nila eh. Naka-ready na yung kulungan nila eh. At kung nagustuhan mo yung video na to, pa-subscribe and like naman. At pa-share na rin para marami pang mas makaalam. Salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless. Hanggang dito lang po muna yung video natin. At abang-abang tayo sa mga susunod natin na topic. Sana makatulong pa tayo sa mga backyard at sa mga farmers natin yan. Salamat!